morning, classmate. Ito ang aming third day. Classmate, ito na naman po tayo sa day 3 na namin dito sa Korea. At ang pag-uusapan natin, 8 things to do if you want to grow. Kaya simulan natin. Number 1, raise your standard. Yes, classmate, yun ang pinakamagandang panimula kasi actually, kaya ang ibang tao hindi umaasenso kasi ang baba lang ng presyo nila sa sarili nila. Now, anong ibig sabihin ko yun? The point na tinatanggap mong sweldo mo, ibig sabihin, tinatanggap mo na hanggang doon na lang ang price mo. Okay, i-clear ko na naman kasi maraming minsan na misinterpret palagi ang mga sinasabi ko pero I could not blame them kasi magkakaiba talagang interpretation depende kung ano ang knowledge mo. Ngayon, para mas pinakamaintindihan nyo po, classmate, kung ang sweldo mo example 10,000, tapos kung para sa'yo hindi mo tanggap yung sweldo mo, hindi ba dapat na mas magsusumikap ka, mas maghanap ka ng ibang pwedeng pagkakitaan, or mas, anong tawag niyan, pwede ka magdagdag ng pagkakitaan. Katulad sa akin, di ba dati namamasada ako ng jeep, I'm earning around 200 to 500 pesos sa 2 to 3 hours na pamamasada ko before, pero alam kong hindi yun ang presyo ko. Kung iisipin mo, classmate, pwede na sana akong makontento nun kasi that is more than the that is the more than minimum wage sa Bicol that time kasi naalala ko pa dati 175 pesos ang minimum wage and you need to work for 8 hours. Ako, namamasada po ako ng jeep but I'm already averaging 200 to 500 pesos a day. Actually, 3 hours lang naman na pamamasada ko, yun na po yung kinikita ko. Kaya nga, pwede rin sana ako makontento. Kaya lang, alam ko sa sarili ko na hindi yun ang presyo ko. Kaya, mas lalo pa po ako nagsusumikap. Kaya nga, bakit classmate katulad kanina, pumunta kami sa isang art museum. And pag napupunta ako sa mga ganun na lugar, lalo ako nai-inspire na magsumikap. Kasi kung sila nga naiisip na yung mga ganitong bagay, sila nga mismo gumagawa pa ng ganito, sino ako para tumigil? Kaya, pinakaunang kailangan nyong gawing classmate kung talagang gusto nyong malayo marating sa buhay is kailangan mo taasan ang presyo mo sa sarili mo. Parang social climber. Di ba imagine mo ang social climber dito sa Philippines, masyadong pangit, napaka-negative ang thinking natin sa kanila or tingin natin sa kanila. Pero ako na-realize ko kasi ang dami kong mga kakilala na medyo matatawag ng mga social climber. Pero the reality is mas malayo pa yung narating nila kaysa dun sa mga nakilala ko. Example, mga high school days, college day. May mga nakikita akong kahit hindi naman mayayaman, wala talaga silang kapera-pera, pero ang hihilig dumikit sa mga mayayaman. Or minsan, magugulat na lang kung nandun sila sa event ng mga may kaya o may bayad. Tapos, ngayon, habang graduate na kami, nagkaroon na kami mga kanya-kanyang pamilya or ang iba hanggang ngayon walang pamilya, pero nakita ko mas di hamak na mas malayo ang nararating nila kumpara dun sa mga klasiko na hindi masyadong social climber. In short, kasi yung presyo mo sa sarili mo since mataas, yung effort mo, yung ginagawang mataas, kaya in the long run, malayo din ang mararating mo. At sa aking number 2 classmate, i-avoid nyo yung toxic na relationship. Okay? Ibig sabihin nun, kung nasa isang kang circles, na imbis ma-motivate ka, imbis manggigil ka, imbis pag nagsasalita ka ng mga pangarap mo, napipigilan ka kasi sila mismo dinadown ka or sila mismo pagtatawanan ka, then for me, you are in the wrong relationship. Dapat, classmate, nandun ka sa circles na nagmo-motivate kayo sa isa't isa, lalo kayong nanggigigil na magtrabaho, umasenso, lalo kayo naghihilan pataas, sinusuporta niyo ang bawat isa. Yun ang kailangan mo, classmate, sa number 2, na dapat meron kang circles na talagang puro positive. Kasi kung ang circles mo puro negative, ano pang inaantay mo, classmate? Palitan mo yan. Ang dami-daming kaibigan dito sa mundong to. Kung sasabihin niyo naman sa akin, ang tagal namin magkakaibigan. Kaya nga, dun ka mamimili between your dreams or sila. Kasi pwede mo naman silang balikan eh. The moment na medyo okay ka na at maganda na kinikita mo, di saka mo sila balikan. Malay mo, mahilaw mo pa sila lahat pataas. Pero kung nagsisimula ka pa lang, much better, classmate, na sumama ka dun sa mga taong naghihilahan kayo pataas.
At sa ating number 3, take action rather than mag-complain. Kasi parang yung isang napakasimple kasi ng formula ko ng life eh. Pag hindi mo gusto sa sitwasyon mo, ano pang inaantay mo? Baguhin mo. Hindi mo gusto ang itsura mo sa nakikita mo tuwing sumamarap ka sa salamin, ano pang inaantay mo? Mag-diet ka, mag-exercise ka. 'Di ba? Ganun lang naman kasimple. Parang ako, I could still remember kasi may isa akong nag-trending na videos na actually millions of views. Talo pa nga ako ng iba kasi may isang nag-upload nun, umabot ng 6 to 7 million views ata. Ako, nasa 2.6 billions lang yung views ko sa TikTok. Now, yung about sa 4Ps, ang daming nagre-reklamo, ang daming mga negative impact, negative comment kasi sabi nila, anong tawag niyan? Yung mga hindi daw totoo na ang mahihirap, okay? Ang mahihirap ay tamad. May mga masisipag naman daw, pero hindi naman daw talaga yung mayaman. Parang ito, laging example farmer. Honestly, classmate, kung i-compute nyo po kasi ang farming, hindi naman po sila araw-araw nagtatanim. Di ba kung iisipin mo? Kaya ako nasasabing tamad ang mahihirap. Okay? Napakasimple. Ang daming libro na pwede mong basahin, nasa internet na lahat, pwede ka mag-aral ng audiobook, paano ka lalong umasenso. Kaya ako nasasabing maraming taong tamad kasi totoo lang naman talaga. Wala naman umasenso sa buhay na hindi nagsusumikap, na hindi nagsisipag. Di ba ganoon naman kasimple? Parang sa school, sino ang bobo? Tamad mag-aral. Sino ang matalino? Masipag mag-aral. Di ba? Parang sa pag-gym, sino yung magagandang katawan? Masipag pumasok sa gym. Sino yung mga hindi magaganda ang katawan? Hindi masipag or tamad pumasok sa gym. Di ba? Napaka-simple lang naman intindihin yun. Kaya lang, hindi ko talaga maintindihan yung mga reaction ng tao. Siguro, they just want to justify yung sarili nila. Kasi napaka-simple, lahat naman given eh. Maraming tao kang maririnig na nag-start din sa walang-wala, pero umasenso pa rin naman sila. Kaya hindi natin pwedeng i-justify na kaya hindi ka umaasenso sa buhay kasi pinanganak kang mahirap, sagad-sagad ka sa hirap. Kasi isa lang sure ko, sa lahat ng lugar, kahit saan lupalop dito sa mundo ng Pilipinas, sigurado ko meron dyan isa o dalawa o tatlo na dating mahirap na yumaman. Di, anong excuse natin? Di ba? Lahat ng presidenteng dumaan may naghirap, may yumaman. Kaya hindi yan nasa presidente, hindi yan nasa Pilipinas kasi lahat naman lahat ng countries may mayaman at may mahirap. Ibig sabihin, nasa tao yan. Kaya para sa aking classmate, kung kulang ka sa kinikita mo, hindi sapat, magsumikap ka, maghanap ka ng panibagong pagkakakitaan. Kung hindi sapat yung pera mo sa mga gastusin mo, kaysa magreklamo ka na magreklamo, maghanap ka na lang ng pagkakitaan, mas madali pa po yan. Parang, di ba, ako, may nakikita ko na minsan may pinag-aaway nila or pinaglalaban nila yung 100, 200 pesos na increase ng sweldo isang araw. Para sa akin, mas madali. Maghanap ka na lang ng sideline na pwede kang kumita ng 100 to 200 pesos per day. Mas mabilis pa po yun kaysa aantayin mo pa na magdesisyon ng Kongreso, magdesisyon ng government kung paano papataasin ang sweldo mo para ka tumaas lang ang sweldo mo. Kasi I'm sure, sa tagal po ng proseso bago pataasin ang sweldo mo, tumaas man ang sweldo mo, I'm sure nagtaasan din ulit yung bilihin. Kukulangin ka pa rin. Kaya ang pinakasimple, classmate, take actions. Avoid complaining, walang maidudulot na mabuti at maganda ang pagko-complain mong yan, hindi niyan magbabago buhay mo, pero ang pagtitake ng actions, yan ang pinaka-shortcut para mabago mo sitwasyon mo. At sa number 4, step up of your comfort zone. Kasi di ba, classmate, lagi ko naman ito nababanggit, kaya ang mga downlines ko, pinapakain ko ng gulay kung ayaw kumain ng gulay, pinapakain ko ng karne kung ayaw kumain ng karne, pinaparides ko sa mga heights kung takot sa heights. Lahat ng ayaw nila yun ang pinapagawa ko. Kasi for the simple reason, kailangan mo lang muna ma-program ang sarili mo na gawin yung mga bagay na hindi ka komportable gawin. Kasi pag nasanay ka na yung mga bagay na hindi ka komportable, lagi mong ginagawa, darating ang time, magiging normal yan sa'yo na, dati 10,000 lang kinikita ko, ano kaya mangarap akong 15? Ano kaya mangarap akong 20? Hindi na masyadong magdududa sa sarili mo sa'yo kasi dati nga hindi ako kumakain ng ganito pero kumain ako, okay naman. Dati nga takot ako sa heights, nanginginig pa ako pero nung ulit-ulit kong ginawa yung mga rides na yun, ngayon di na ako kinakabahan. In short, classmate, ang nagpipigil lang naman sa atin sa growth, yung nakasanayan kasi natin. Since nakasanayan natin yung mga bagay na yun na lang gusto natin ulit-ulitin kasi syempre naman ang isang bagay na sanay kang gawin, masarap sa pakaramdam na ginagawa. Ang isang bagay na hindi ka sanay gawin, syempre nandun yung nakakatakot, nakakaba, kaya ko ba talaga to o hindi, ang dami naglalaro sa utak mo. Pero pag nasanay ka na lagi mo siyang ginagawa, boom, you will be unstoppable, classmate. Kasi ano kaya kumita ko ng 20 mil?
Okay, dati nga 10,000 lang kinikita ko, ngayon 20 mil na. Eh di what if mag-goal ako ng 50,000? What if mag-goal ako ng 100,000? Dati nga, hindi pa nga ako nakakarating sa Metro Manila, pero ngayon pabalik-balik na ako ng Metro Manila. Ano kayang pakiramdam makarating naman akong Cebu? Ano kayang pakiramdam makarating naman akong Davao? Di ba, classmate, ang isang lugar, pag lagi mo na pinupuntahan, di ba lumiliit siya? Kasi nagiging normal na siya sa utak mo. Kaya in short, irregardless income yan, irregardless kung ano yung goal mo, basta pag lagi mo lang ginagawa ng paulit-ulit yung mga bagay ka na hindi ka komportable, magugulat ka. Gaano kalayo nang mararating mo at magugulat ka na lang. Ibang-iba ka na pala kesa nung nagsimula ka dati. At sa ating number 5, embrace creativity, classmate. Sabi ko nga, kaya ako lagi pumupunta ng iba't ibang bansa and I really want to experience many things na normal din. Di ba? Ang travel ko talaga kadalasan is may mga van or may mga sundo. But pag kami naman ng wife ko, kami ni Tin, siya naman kasi she really loves to mag-ride ng train. And pati ako na-i-enjoy din kasi actually, syempre, being nagkakaedad na rin po at manasanay talaga ako ever since sa travel ko po laging ang tawag niyan, meron ng itinerary kami, may sasakyan na may susundo, pero nung community nasanay din po ako sa kanya na talagang nagte-train po kami and nagkakaligaw-ligaw maminsan pero enjoy pa rin eh. Kasi doon ka mas lalong lumalawak yung tinatawag na creativity sa utak mo kasi may mga bago kang na-experience. Always remember this, classmate. Ang isang problema, laging napakaraming solusyon yan. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Magsipag ka lang mag-isip. Okay? Kasi parang sa akin, sa computer games, dati pag may boss akong kalaban, papatayin ko yung boss, nahihirapan ako. Minsan, minimemorize ko yung movement kasi dati ang mga games naman, may certain movement lang yung mga boss, mga kalaban. Ngayon, minsan meron akong tsinatsagaan na talagang kahit ang konti ng bawas ng life, tsatsagaan ko yun, napapatay ko siya, pero minsan inaabot ako 1 or 2 hours yung labanan namin. Ngayon, isang way pa lang yun. May ibang way naman na kesa pagtsagaan ko siya, magpapa-level up muna ako. Pag nagpa-level up ako at medyo malakas ako, saka ko siya babalikan. In short, mas malakas na yung tira ko sa kanya, mas makonti na bawas niya sa akin, kaya mas malaki ang chansang mabilis ko siyang mapatay. Or, isipin mo, unang way, pag-aaralan ko yung movement niya. Second na way, pwede ako magpalakas muna, mag-level up bago ko siya balikan. And third, aaralin ko kung ano mismo yung parang magic niya or powers niya. Example, yung boss, ang power niya is fire. Magsusuot ako ngayon ng armor na fire, boots na fire, helmet na fire. Now, pag tinitira niya ako, instead mabawasan ako, since sa pareho kaming attributes, pareho kaming fire, imbis mabawasan ako, nadadagdagan tuloy yung life ko. Kaya mas madali ko siyang patayin. Parang wala akong ka-effort kasi hindi ako nababawasan ng life siya. Kada tira ko sa kanya, nababawasan siya. In short, classmate, kung ano man sitwasyon nyo, magsipag lang mag-isip. Upuan mo yan ng ilang oras o ilang araw kasi meron at meron solusyon. Tandaan mo, lahat ng scientists na nahimik sa isang kwarto, hindi lumabas, hindi kumakain minsan, hindi nagpapagupit, hindi naliligo, sa sobrang kaiisip nilang solusyon, sila ang nakaimbento ng sobrang daming nagpapaganda at nagpapagaan ng buhay natin sa ngayon. Kaya classmate, lalo na ikaw, kung ang liit-liit lang naman ang problema mo, I'm sure kayang-kaya mo yung solusyon. Sipagan lang muna, mag-isip, okay? At sa akin, number 6, cultivate discipline. In short, napakasimple ng discipline, classmate. I-schedule mo na lahat ng dapat gawin. Para mas hindi ka na nag-iisip, hindi ka na nagbibase sa emotion mo na gusto ko bang gawin to o hindi, may nasa mood ba ako o hindi, may sakit ba ako, wala. In short, pag disiplinado ka, classmate, pag sinabing alauna mo gawin mong alauna. Pag sinabing alas 2 ka, magbabasa ng libro, alas 2 magbasa ka. Pag sinabing alas 3 ka darating, alas 3 darating ka. Napaka-importante ng disiplina kasi ang disiplina mas napakarami mong gagawin. In short, kung gusto mo talagang ma-maximize ang buhay mo, ialalahanin mo lang, classmate, nung nag-aaral ka na meron English, meron Filipino. Kasi natanong to sa akin ng iba, paano pag may problema ka? Paano pag may issue ka sa pamilya mo? Kaya mo bang gawin yan? Kaya mo bang magsumikap? Sabi ko, oo naman. Naalala mo nung nag-aaral ka? Diba, kahit naman wala ka sa mood, nag-away kayo ng crush mo, hindi ka pinansin, pero pumapasok ka pa rin naman eh. Nakikinig ka pa rin naman sa teacher. Sumasagot ka pa rin naman pag tinatanong ka ng teacher. Ibig sabihin, kaya mo yan. Kaya para sa akin, lakihan mo, tiwala mo sa sarili mo na kahit ano pa ang emosyon na meron ka, kaya mong gawin kahit anong gusto mong gawin kung magiging disiplinado ka lang na gawin yan. Okay, Docs? At sa aking number 7,
mag-take responsibility ng lahat ng actions mo. Yes, masarap tanggapin pag maganda nagagawa natin, pero dapat ganun ka rin tumanggap ng mga maling nangyayari sa'yo. Or even minsan kung ikaw yung pinaka-upline or leader, tapos may nangyayari sa grupo mo, you need to take responsibility na yung palpak nila, palpak mo rin. Ganun lang kasi. Kasi ako lagi ko tong tinuturo na napakaraming lessons sa failures. Kaya in short, kung ikaw, matututo ka mag-take responsibilities ng lahat ng nangyayari sa grupo mo, sa iyo, pati sa pamilya mo, ikaw yung pinaka-mag-grow. Kaya, there's nothing wrong kung lagi kang umaako ng mga responsibilities kasi I'm sure ikaw yung pinaka-gagaling sa inyo. Sa ating number 8, dito na po tayo magtatapos is believe in yourself. Yes, lahat po ng nakikita nyo sa mundong to, nagsimula po to sa utak. Lahat ng tao na gumaling kasi naniwala silang magaling sila. Lahat ng tao na naging successful kasi naniwala silang successful sila. In short, baliktarin din natin. Lahat ng taong nag-fail kasi naniwala silang failure sila. Lahat ng taong nag-quit kasi naniwala sila na hindi nila kaya sila nag-quit. Kaya, kung ano palang papaniwalaan mo, yun magiging totoo. Ngayon, classmate, papipiliin kita. Kung alam mo naman pala na kung ano ang paniniwalaan mo, yun ang magiging totoo. Ano gusto mong paniwalaan? Positive? Negative? Ngayon, choice mo yan, classmate. Nakinig ka na rin lang naman ng video ko. At least alam mo na at ikaw nang may responsibility kung ano man ang mangyayari sa'yo sa future. Siguraduhin mo, classmate, ikaw at ikaw may kagagawa niyan. Pero bago tayo magtapos, ito ang tanong ko. In the future, kung makakausap mo sarili mo, magiging proud ka ba o hindi? Kaya hindi ko alam kung ano magiging sagot, pero sana maging proud sa'yo yung future self mo, na buti na lang nagkaroon ka ng desisyon na ayusin mo buhay mo para pagdating ng oras, napakaganda ng magiging kwento mo. Classmate, bye-bye!